Alright, SCC Buhangin, Davao City, update ho tayo dito, no? SCC Shopping Mall. Di ba dito sa Davao City, meron tayong SCC napakadami, no? Pero yung alam ko lang, I think 4 lang yata, no? So magsimula tayo sa pinakamalaking SCC Mall dito sa Davao City. So number 1, ang SCC Mall of Maa. Number 2, itong SCC Buhangin. Pangatlo ay ang Victoria Plaza. Oo, yes, naibenta na siya, pero isama na natin, no? Kasi naging ano yun naging SCC din. Pang-apat naman ay itong SCC Uyanggurin. So I think 4 lang, no? Tapos meron tayong mga SCC branches all over the Davao City, pero mga supermarket na lang siya, hindi talaga siya shopping mall. So ngayon ang gagawin ho natin is i-check ho ulit natin, reviewin natin yung mga loob ng kanilang tindahan, lalo na yung department store o grocery store rather. Kasi yan naman talaga ang nagpasikat, di ba? Although nagsimula sa garments, mga tela, pero ang nagpasikat talaga sa SCC ay ang kailang supermarket na napakadaming paninda, napakamura. Kaya yan po yung tingnan natin kung kagaya ba siya sa Uyanggurin na wala na masyadong laman. Uyanggurin siyang pinakapangunahin or the main branch. Doon talaga nagsimula ang SCC retail business nila. So hanggang sa nag-spread out sila all over the Philippines. Meron silang Palawan sa may Luzon, no? Meron silang Visayas. Meron bang Visayas? Pa-comment, di ako sure, no, kung meron. So sa Mindanao napakadami, no? So meron silang Cotabato City. Hindi rin ako sure pala kung nasimula na ba 'yon. Kasi nung ako napunta doon like 2024, mayroon yatang groundbreaking na naganap doon. I don't know. So let me know in the comment box mga taga Cotabato City or yung mga taga Soxalji na nakapagpasyal na sa Cotabato City, kung meron na bang groundbreaking nagaganap sa SCC Mall na napakalaki din daw noon. I think pinakamalaki daw yan sa buong mundo. Buong Pilipinas lang pala. Anyway, so yun na, pasokan na natin kung makapareha ba yung hitsura ng mga supermarket from different branches all over Davao City, no? Kung wala din bang laman, kung consistently empty na ba ang kanilang mga shelf. Buhangin ito Buhangin branch. Ulitin natin, number 1, pinakamalaki, SCC Mall Maa. Number 2, itong Buhangin. Number 3 ang Victoria Plaza. And number 4 ang Ramon Magsaysay Avenue, also known as Uyanggurin. So yun na nga, maraming mga nag-comment doon. Siyempre tinatanong ko sila, kayo, di ba? Tinatanong ko kayo kung ano ba ang inyong mga di makakalimutang experience sa SCC Uyanggurin, no, in particular. Pero hindi lang naman SCC Uyanggurin, kasi yung iba late lang nakapunta ng Davao City. Ibig sabihin late na pinanganak, no? Maari. Ibig sabihin na ang naabutan nilang SCC sa Davao City is yung SCC Maa nung hindi pa siya nasunog. So mga experiences, una, mga kakilala ko nagtatrabaho dati, kasi ako empleyado din sa mga bagger ganyan o mga trabaho sa mga mall. Pero siyempre yung experience ko na yan, isang beses lang yun sa Gaisano Ilustre. So kami inggit sa mga kasamahan naming naghahanap ng trabaho na na-hired. Oo, lahat naman kami nag-submit ng biodata resume sa NCCC, pero yung na-hired or yung natawagan konti lang. So kami napunta doon sa Gaisano Ilustre, although hindi naman din kami nagsisisi, walang regrets na na-hired kami sa Gaisano Ilustre, kasi in terms of training, grabe din talaga yung disiplina sa Gaisano Ilustre, no? Daming patakaran. I mean Gaisano Ilustre nga. And yung mga kasama namin, siyempre ang ganda kasi ng uniform nila, naka-short, kulay brown ba yun, basa, or yellow. Yung damit yellow, tapos naka-short ng kulay brown. O diba ang ganda? Minsan puti yung damit nila. So isang point nakainggit siya. Tapos ang laki ng sahod, syempre. So yan yung mga hindi ko makakalimutan sa SCC. Hindi lang sa tindahan, kundi sa empleyado nila. Tapos ang dami kong makakilala na ginagawang stepping stone nga nila yung training field, training ground, or stepping stone ang SCC. So doon sila nagsisimula mag build or doon sila nagsimula or nag-train as empleyado. Yung iba naman experience sila ay murang bilihin. Kami nga doon sa Uyanggurin, no, in particular, nasabi ko doon, bumili kami ng hulmahan ng puto. Alright, so andito tayo sa loob ng kailang shopping mall. So ground floor, ito siya ay hanggang ground, second, third, fourth floor level. So ang hitsura nitong NCCC Mall ay para siyang uulitin ko, no? Ulit. Kahawig niya ang SM Annex, SM North EDSA Annex Building. Okay, so since pinakaunang tukuyin natin ay ang grocery store. Let's check kung mayroon pa bang mga paninda o wala na.
Okay, in fairness, maraming laman, maraming stocks, pero empty pa rin ang iba. Delight, akong ipangita is Jumpy, Loaded, Cookies. Wala na sila. Ang Delight kasi itong mga dagko o gagmay, Yakult, nama na. Yakult, wala. Wala pod. Delight, wala ko. Nakuha na item, Delight. Ha? Nakuha na item. Imuha na, wala sila na. Hindi delivery siya. Sige, sige. So, ito mapalitan eh. So, hanap ko yung Delight. Wala laman ng mga ano. Frozen foods, chiller, wala. So, ganun pa rin no, half empty. Oo, so, diba? Yan o, tinan nyo. So, yung ano dito, naka-plaster, walang laman ang sa likuran na bahagi. Kalungkot no, isisisi. So, ito lang yung ano natin, ito, diba? Napakalaki ng anong space, empty sa loob. So, yung piling nila sa labas lang, oh, diba, gilid. Ano lang, for the meantime, no? Para talaga hindi masyadong halata na walang ano, laman ang ano nila, ang kailang grocery store. Oh, di ba? Oh, half empty oh, hindi nga half empty. Basta parang first column lang talaga yung nilagyan ng stocks. Tapos sa likod wala na. Ano, di ba? Empty na siya. Okay. So yung hinanap kong Jumpy, Loaded, tsaka yung cookies, ano yun, mga masasarap yun ng mga snacks. Nakakabusog kasi nga, chocolate. Tapos Delights, ano? Baka merong mugo-mugo na lang siguro bibilhin ko dito. So wala silang Delight, wala silang Yakult. Baka mugo-mugo meron. Mugo-mugo ko inaabo. Mugo-mugo. Wala po. Wala silang mga mugo-mugo. So at least meron silang Tanduay pala oh. Tanduay, Junior, Senior. Hanap tayo ano dito, mga lights. Tanduay Select, magkano? Parang mura lang dito. Ito ha, kita nyo na, walang masyadong paninda. Tanduay Select 141, 138 ito sa mga ibang mga competitor nila like Pure Gold, Lots for Less, Gaisano Mall, Philcris. Yun yung mga Great Wall. Sa Great Wall mas mura. Parang nasa 130 plus, 136 ganyan, 137. Actually, nitong huli, kailan ba ako nag-grocery na meron pa silang stocks ng Mogo-Mogo. Meron pa lang silang stocks ng Delight na mga malalaki tsaka Yakult. Pero Delight talaga yung pinakamaganda dito kasi mas mura sila kumpara sa iba. For example, ang ICCC na Delight yung malalaki ay nasa 44 pesos lang. Sa iba naman 48, 46, 47, 49. So far sila yung pinakamura sa lahat ng nagbibenta ng Delight. So, yan lang, no? Sadly, yung mga malalakas mabentang item, yun pa yung wala. Kaya, okay lang. Ganun talaga, no? So, sa tingin nyo, no? Maliban sa mismanage, ano pa kaya ang mga nagiging contributory factor? So, ito, malakas to. Masarap, pabor din to. 6 plus 1. Pero lahat ng tindahan merong 6 plus 1. Hindi siya gawa ng, shop ng ICCC o anumang mga tindahan. Kundi ito ay 6 plus 1 talaga siya. Mula sa kumpanya ng Nestle. Okay, yan lang. So, kita nyo dito walang masyadong tao, pati ang mga empleyado nila nakatayo lang. Di ba? Parang pinapasahod. Mabait talaga yung may-ari nito. Mantakin mo, wala silang customer pero maraming empleyado. Mas marami pa nga yung staff nila kumpara sa mga nagtitinda, mga namimili dito, nagsa-shopping. Walang laman. I mean, organized, malinis, malawak, spacious, pero wala nang mga shoppers, kwentuhan na lang, chikahan na lang mga tao. Diba? So yun, nakakalungkot. Wala akong mabitbit na talagang item. Ang target ko dito, ako'y pumasok tapos mag-vlog na rin is Jumpy. Bibili ako ng isang bundle sana. Masarap kasi na stocks talaga yun, Jumpy, chocolate naman na Loaded, tsaka yung cookies. Tatlo yun. Tapos Delight na malalaki, tsaka yung maliliit, tsaka Yakult, yun na bibili ko sana. Tsaka Mugo-Mugo na rin pala. Tsaka yung mga kalamansi juice. So wala nang yun ang kailangan kong bilhin sana dapat dito. Na dapat bilhin ko yun sa Philcris or Great Wall. Pero dahil ko yan dito na rin, dito ko nabibilhin sana. Kasi wala no? So paano yan? Diba? Paano tayo makatulong nito sa sa revenue?
ng NCCC. Kung maging mga stocks na kailangan natin, basic necessities, siyang wala. Oh, I feel bad for them, no? Tayo, mga consumers, mga shoppers, wala ang problema sa atin kasi marami naman tayong mapagpipilian, which is advantage talaga din talaga, no, kapag maraming kompetensya. Oo. So, laging panalo ang mga consumer. So, yun lang, nakalungkot lang, no? So, parang ramdam mo pa rin yung kabaitan ng may-ari ng NCCC. Alam niyo bakit? Kasi, walang tao, mas marami pa nga ang mas marami pa ang mga empleyado dito na andito nakatayo kasi sa mga customer. Siguro ako nga lang dito ang tao na hindi taga rito, hindi empleyado. Wala lang, nakatayo lang sila dito. Parang plastada lang. Hanapin ko na lang yung masarap na sardinas kung meron man dito. Na made in Zamboanga. Swan ba yun? Swan? Wala din, oh. Wala. Puro lang talaga empleyado andito. Grabe, oh, ang kuryente nito, lakas. Tapos asa na may mga swan diri ako kanang made in Zamboanga nga mga sardinas. Sardinas. Oho. Ano siya, nakita mo siya. Asaan eh? Ay, oh, dara. Ayun. Ay, binta man eh. Swan ang pangita. Na may swan? Swan nga. Oo, na sardinas. O katong rose bowl. Ito, lami kayo ito. Viral to eh, trending. Let's go, ano? Asama na kung ito ibutang maklose ang XCC. So, ang SB1. Sabay-sabay na mo. Sabay-sabay na gid, no? Oh, sarap. Abo pa may mga yung close dito. Ah, Fake news sama na. sa? Fake news sa maklose sila. Sa Facebook yung tao, fake news sila. Gani, no? Website lang. Alam mo, vlogger lang panakuban. May content lang nila ba? Mo lagi pod, oh. Kung char-char lang, no? Kanang kunyari ko, Reviewers nila. Hmm. Ano nila ani. Ano siya, nakakalungkot siya kasi isipin natin na ang NCCC, hindi lang naman kasi grocery meron sila, no? Hindi naman, once na mag-close sila kasi, ang pangunahing dyan, kawawa. Yung mga, for example, Davao Famous Restaurants, Densius Kamayan, diba? O, ano pa ba, yung mga GM Shawarma, yung mga tenant nila na malaki ang dyan, malaki ang sahod. Ibig sabihin na bayad, no? Mahal. Per square meter. So ngayon, mababa ang foot traffic. So pag mababa ang foot traffic, mababa ang benta. Pag mababa ang benta, lugi sa expenses, di ba? Daily operation expenses. So, yun lang. Siguro, ito akin lang naman to ha. So kung sakaling ready ang NCCC management na magsarado. So kumusta ang mga tenant nila? So syempre hindi sila ready. Let's go to cinema. Diba? So, kawawa yung mga tenant dito. Yung mga empleyado, okay lang naman kasi dami namang mga naghahanap din ng trabaho, ng empleyado, no? So, they still can find another job, no? Another work. Oh, yung talaga mga tenant dyan kasi invested talaga yung mga yan, malalaki ang dyan, malulugi, mawawala. Kung sakaling hindi gagawa ng paraan ang NCCC Mall para i-revive. Kasi, sa totoo lang, isa sa rason bakit nagkakaroon ng mga maraming tenant gaya nito, for example, theaters, di ba? Kasi sa foot traffic, pag mataas ang foot traffic, ibig sabihin ho nun ay maraming mga tao, di ba? So pag maraming tao, mataas ang foot traffic or malaki, so mataas ang chance na makabenta ng marami ang mga tenants. So yun yung punto diyan. So sila willing sila magpalugi kasi isisisi na sila, no? Marami na sila mga properties, mayaman. Pero kumusta naman? How about those tenants nila na millions ang investments?